Hello, hello, Cancer Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong comprehensive, detalyado at hindi bitin na monthly reading for August 2025. So Cancer, nasa August na tayo, no? Ang bilis-bilis ng panahon. Konting kembot na ng Pasko na. So anong aabangan mo ngayong August na ito? So kwentuhan lang tayo, sit back, relax, and enjoy our reading. And use your intuition para makuha mo yung iyong iyo ha, saka yung mga bagay na laan sa'yo from your spirit guides, okay? So, Cancer, meron din tayong isang tanong, isang sagot portion later ha. Kung meron ka pang malakasang isang tanong, you can ask that at the end of our reading. Pero sa isip lang, secret lang natin yan. At pag-uusapan natin ang sagot sa iyong tanong sa dulo ng reading natin today. So Cancer, balitaan ko lang kayo, meron tayong Facebook page na James Tarot PH. Pwede niyo po akong bisitahin doon. There will be message of the day or reading for the day or word for the day na makatulong sa inyo pang araw-araw. So you can visit me there. Puntahan niyo po ako doon at kita-kita tayo doon sa ating James Tarot PH Facebook page. Okay po? So Cancer, meron pa tayong mga bagay na dapat pag-usapan today. So sit back, relax, and enjoy our reading. Thank you again for all of your donations po ha. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads, maraming salamat po Cancer sa inyong generosity, kindness, pagmamahal, and suporta po sa akin. Dahil yan lang po yung tanging paraan po para suportahan tayo yung hindi pag-skip ng ads. So maraming salamat po from the bottom of my heart. Thank you again. So, Cancer, ano naghihintay sa inyong yung buong August 2025? Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the Six of Cups. Beautiful. In the area of what you want, you have the Ace of Pentacles. In the area of what you need, you have the Temperance card. Lovely. In the area of what's affecting your current energy, you have the King of Swords. Lovely. In the area of your near future, you have the Queen of Cups. In the area of your challenge for the month, you have the Five of Swords. In the area of your fortune, you have the Seven of Pentacles. Beautiful. Napakaganda. In the area of your divine messages, you have the Five of Cups. Okay, 5-5 here. There are changes na nangyayari sa buhay mo sa buwan na ito. So pag-usapan natin later in detail mode lahat ng yan. At ang outcome mo for the month, Cancer, bago tayo tumulay ng September, ay ito. Ano kaya ito? Mamaya sabay-sabay ito siya bubuksan, aaralin at babasahin. Okay? So, bago natin basahin in a very comprehensive way ang mga cards mo for the month, alamin mo natin kung anong lingering energy in your background. You have, wow, the Seven of Cups. Okay, sabi ng spirits mo, Cancer, this month, ready ka na. Ready ka na to open the doors, ready ka na to make it happen, yan. Ready ka na para isabuhay o gawin o tuparin yung mga bagay na dati lang sa isip lang o dati pangarap lang, dati parang, why not gawin ko yun, why not i-try ko yan. Ngayon, posible na. Okay? Bibigyan ka na kalakasan ni spirits mo na ang armas mo daw ay ang power mo to make things happen. Okay? Ganito mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, daming harang, daming problema, daming aberya. Marami sigurong mga nagiging factor para hindi mo magawa yung mga gusto mo. Pero ngayong buwan na ito, malaki ang pagkakataon mo to make all of those things happen. Ang gaganda ng mga cards mo dito, telling nyo, yes, may mga bagay na magaganap at may mga bagay na dapat baguhin or tweaking or start na to ng change sa buhay mo for the better. Things from your dreams are not coming into your reality. Napakaganda, Cancer. So congratulations sa mga Cancer dyan na ngayon magsisimula ng trabaho o ngayon sisimulan yung passion project niyan. O kaya ngayong buwan na ito magkakaroon ka ng lakas ng loob na siguro nga gawin ko na, siguro nga subukan ko na, siguro nga itulay ko na kasi ito yung pagkakataon na I don't know why, parang ang linis ng daan for you or ang swift ng transition mo mula one place to the other or idea to your reality. Maganyan. Parang maraming paggalaw. So congratulations. So lagay tayong basahin ng full spread mo, bigyan mo na kita ng safe traveler cards because ito ang papatunay sa iyo na para matulayan mo ang buong August na to, Cancer, ng safe. Okay? You can travel safely for this month. Okay? First, you have finding sanctuary, opening to your spiritual source. So ngayon, palakasin mo daw ang iyong spiritual na kakayanan o spiritual power. Go to church more o parang sabi ng spirits mo, learn to meditate more, kausapin mo lagi si God. Kung ano po ang religion nyo ha, Cancer, palakasin mo daw yung spiritual power mo para tumatag din ang iyong kaluluwa, ang iyong puso sa mga darating pang mga adventure mo. Okay? You need that. Kailangan mo daw yan ngayong buwan na ito.
Especially, marami kang tutuparin na pangarap, marami kang sisimulan na mga plano, o kaya marami kang pintong papasukin. So, kailangan matatag ang iyong spiritual na kakayanan para makadiretso ka at walang urong-sulong, hindi ba? Another message, you have wandering path, enjoy the journey. Oh, i-enjoy mo lang daw ang journey. Nakita ko rito na it will be a worthwhile at talagang may saysay at may kabuluhang journey mo this month, okay? Another message, you have surrendering to the journey, release control. Oh, habang ginagawa mo daw mga plano mo, you don't need to force things. Huwag mo daw puwersahin, huwag mo daw kontrolin ang nangyayari, gawin mo lang yung makakaya mo and it will be yours, okay? Gawin mo lang ang makakaya ni Cancer, yung ibang bagay na hindi mo na-control, ito wala na sa kamay mo, hayaan mo na si God na ang bahala doon. Protektado ka naman, Archangel Michael here telling you, whatever you're trying to do ngayong buwan na ito, protektado ka. Okay, napakaganda. So, basahin natin ang full spread mo. At the center, you have the Six of Cups. Okay, ang nakita ko rito, some of you are having this reconciliation o pagbabate o pag-aayos with someone in your past. Probably meron kayo nakasamaan ng loob o meron kayong taong matagal nang hindi nakikita o hindi nakakasalamuha. Ito yung pagkakataon na magbati na kayo at mag-ayos na kayo. For some, Cancer yan ha. But for most of you, karamihan sa inyo, the reading is there will be a gift from the universe. Meron kang makukuhang biglang grasya o biglang pagbabago with the change cards here, with the 5-5. Sabi ng spirits mo, akala mo talo ka na, akala mo wala na, pero meron pa palang turnaround. Merong biglang plot twist yan. May biglang plot twist yung buhay mo ngayong buwan na ito na hindi mo sa hinagap akalain na meron pa pala mangyayari doon. Ang naririnig ko, yung isang trabaho, isang pangarap, o isang inasikasa mo nakaraan, bigla-biglang magbabalik this month at biglang magkakaroon ng bagong development o bagong update in favor of you. So magugulat ka na parang, nandiyan na pala. Thank you po. Akala ko wala na yun, akala ko lipas na yun, akala ko tapos na siya, pero biglang may update, biglang tinanggap ka. Halimbawa, may pinalahan kang trabaho last month or last 2 months ago, tapos sabi mo, wala na siguro yun. Hindi na siguro ako mapapansin. Bigla-bigla tatawag sa'yo at sasabihin, uy, Cancer, okay ka pa ba? Pwede ka pa ba? Tanggap ka na, ganyan-ganyan. So, bigla-bigla magugulat ka na lang kasi meron pa palang update from something that you already let go of noong nakaraan. At ngayon, bigla-bigla siyang magpapakita sa'yo at bigla-bigla magkakaroon ng development, taking your dreams into your reality. I'm hearing ito yung isa sa mga prayers mo before na ngayon ay matutupad. So, listen to your intuition at saka sabi ng spirits mo, expect the universal gift na ibibigay sa'yo this time. Parang ito ay regalo sa'yo. Kapag lumalabas sa Six of Cups, talagang, ang sabi rito, pag-angat or development o parang sabi, meron ka pang aasahan na magandang bagay na mangyari ngayong buwan na ito. So, congratulations. Nakita ko rin sa inyo, some of you, meron kayong ma-meet again. Parang reunion yan. Meron kayong reunion with a specific person from your past na matagal mo nang hindi nakikita o matagal mo nang hindi nakakasalumuha o nakakausap. Pero this time, meron kayong chance encounter. Parang makikita kayo on a palengke or in a mall o kaya sa transportation, bigla-bigla kayo makikita. Tapos magkakamustahan kayo. So parang babalik yung nostalgia mo, yung past mo. And it feels good. Parang maramdaman mo yung kapayapaan sa puso mo kasi nanumbalik yung magandang memories in the past, and that will lead you para ma-navigate o para mabuksan ulit yung mga pangarap na nasara na before, o parang sabi mo, why not i-revisit ko yun? Why not i-try ko ulit yun? Kasi parang okay na pala sa akin this time na gawin ulit yung mga bagay na yun. So, may realization, may pagbabalik sa past, and also may gift sa'yo si God and si universe this time around. May pagbabago sa mga bagay na akala mo tapos na, o akala mo lipas na, pero may new development para sa'yo. So, clarify the Six of Cups. Yun, tumalon. You have the Strength card. Yes. Ngayon, sa mga bagay na babalik o mga bagay na may development o may magandang resulta, sabi ng spirits mo, be kind to yourself, okay? Gentle approach lang. Huwag mong puwersahin. Huwag mong, like I said here, release control. Huwag mong puwersahin. Huwag mong kontrolin. Huwag mong pilitin. It will come at the right time. Ang mahalaga naman, ginagawa mo yung kaya mo. Ang mahalaga, pinagusumikapan mo yung kaya mo lang, okay? Don't force yourself into pushing a lot. Lalo na kung parang feeling mo sumusobra na o parang feeling mo hindi na kaya ng katawang lupa mo o ng isip mo, no? Gawin mo lang yung mga kaya mo and enjoy the process, okay? Nakita ko rito yung huge turnaround, yung pagbiglang plot twist sa mga akala mo tapos na, sa mga akala mo ay ending na. Pero biglang may liko, biglang may bali, biglang may surprising event na nangyari. Sabi ng spirits mo, kailangan mo pa rin panghawakan yung tibay ng loob mo.
Kasi syempre haharapin mo siya ulit, meron ka ulit chance, no? Meron ka ulit pagkakataon na ayusin o baguhin o gandahan o i-fix or to have another go on the merry-go-round, ika nga. So sabi ng spirit guides mo, ngayong pagkakataon to, maging mabait ka sa sarili mo. Have a lot of space for imperfections yan. Hindi naman kailangan lagi perfect, hindi naman kailangan lagi ganon-ganon kung na plano mo, hindi ba? So ngayon, enjoy the process again. Make your dreams into your reality. And maging matyaga ka lang at maging mabait ka sa sarili mo. Kasi ang dami-dami mo ng pressure sa paligid, wag mo nang dagdagan. Dapat ikaw mismo, mahal mo sarili mo, kind ka sa sarili mo, at binibigyan mo ng maraming chance sa sarili mo. Okay? In the area of what you want, you have the Ace of Pentacles here. Gusto mo lang talaga ng bagong blessing. Gusto mo talaga ngayon magkaroon ng bagong pera, bagong pagkakataon para magawa yung mga bagay na gusto mo, o kaya makapambili na. I'm seeing someone na may hinuhulugan o may binabayaran at gusto mo na makompleto yan this month. Nakita ko na naghahanap ka ng maraming oportunidad at naghahanap ka ng maraming mga pinto o talagang saktong-saktong swak na pagkakataon for you, no? Cancer, na makakabayad ka na o mabibili mo na yung pangangailangan mo. Kasi ngayon, August, marami ka sigurong gastusin, marami ka mga sisimulan sigurong bagong negosyo o bagong opportunity. Sabi mo, kailangan ko ng capital para magawa ito, para mag-make ko to into your reality. I understand some of you, sabi nyo, paano ko naman gagawin yung pangarap ko sa realidad ko? Wala akong pambili ng ganito, wala akong capital para simulan yan, wala akong oportunidad. Nakita ko pag lumalabas si Ace of Pentacles in any of the spread, Cancer, pag lumalabas to, yes, a new opportunity is coming for you, either sa muka ng trabaho or sa muka ng bagong negosyo o bagong pagkakakitaan. Ano man yan, pwedeng ukay-ukay, pwedeng online selling, o kaya magkakaroon ka ng tindahan, any form nakikita ka ngayong buwan na ito, meron yan, at meron yan. At nakita ko, ito yung panimula lamang, this is like susi lamang to, susi para buksan ang mas malaking pintuan, mas malaking pangarap para sa'yo. So ngayon, pagtiyagaan mo daw at talagang maging consistent ka at maging masigasig ka doon sa blessing na darating sa'yo sa buwan na ito. Gawin mo yung makakaya mo para palaguin siya, para matupad mo yung mga pangarap mo this month, at maging magbukas yan ng pinto para sa mas malalaki mong pang goals. Okay? I-clarify natin si Ace of Pentacles. Ace of Pentacles is being clarified by, nakita ko may magbabayad din ng utang sa inyo yun. Yan nakita ko, magbabayad ng utang, or ikaw meron ka makukuhang pera from something na matagal mong hinintay. Meron kang perang hinihintay through papers or retirement money, or asawa mo na nagkapera noon tapos ngayon mo lang siya makukuha, ganyan. Ace of Pentacles being clarified by the Queen of Swords. Yes. Ngayon, para sabi ng spirits mo, malinaw na ang isip mo, very clear na ang vision mo sa kung anong gagawin mo doon sa makukuha mong biyaya, sa makukuha mong blessing. Para sabi mo, pag nakuha ko yung pera na yan, pamibili ko yan ng ganito, pamibili ko yan ng ganun, ilalaan ko yan dito to make sure na yung pangarap mo before ay matupad na, magawa na, makickstart na, So ngayon nakita ko yan na very, very decisive ka, very, very matapang ka. Ikaw yung uri ng tao this time na parang pulido, go-getter, dire-diretso, hindi ka makikinig kasi sinasabi ng ibang tao, ang gusto ko, ayaw ko, ganyan. Tapos, nakatalikod ka na sa past. Sabi mo, past na yun, okay na ako. Mag-move forward na ako. Haharapin ko na yung mga bago kaysa mag-dwell ako sa mga pangit o mag-dwell ako sa mga negatibo. Haharapin mo lang yung future. Sabi mo, bukas palad ka na sa future. Titignan mo na lang yung mga bagay na pwedeng-pwede sa'yo. At talagang nakikita mo yung, nakikita mo yung kinang ng mga pwede mo makuha, o yung kinang na mga, pwede sa akin yun. Makukuha ko yan. Alam ko, kikita ko dyan. So, ngayon, very, very positive ka. Napakaganda for you. In the area of what you need to be the Temperance card this time. You need patience, Cancer. Okay? You need to have a lot of patience. You need to have a lot of pagkatsaga, at saka daanan mo do yung proseso. Very, very important. Lalo na kung gagawin mo na sa realidad mo yung pangarap mo, o kaya papasokin mo na yung mga bagong mundo na dati imposible lang. Dati parang, why not try ko doon? Why not gawin ko yan? Pero parang nakakatakot. Pero sige, go push. So, may mga bagay kang gagawin this time na talagang out of lakas ng loob and out of like, why not gawin ko na this time? Kaya ko pa ito gagawin kundi ngayon. Sabi ng spirits mo, habaan mo pasensya mo habaan mo ang iyong peace this time. Make sure na naiintindihan mo na ito ang kailangan gawin, ito ang kailangan simulan, kailangan ko ito dire-diretso, at hindi ako kailangan mawalan ng pasensya. Sabi ng spirits mo,
continue manifesting because the manifesting in your part ay malakas din with the manifesting symbols here na sige, lalabas sa manifest ko, kailangan ko pang maniwala at manalig na yung gusto ko at pangarap ko ay matutupad. Okay? Sabi ng spirit guides mo, you are protected by Archangel Michael, kaya go, push, wag na matakot, wag na mag-alinlangan. The odds are yours, the favor of the universe is yours. Okay? Nakita ko rin dito na ibalik mo daw yung harmony and kapayapaan sa buhay mo. Balance. Bring back the balance in your life. Kung nagtatrabaho ka sa ganito kada araw, maglaan ka doon ng oras para magpahinga, para matulog, para mag-rest. Okay? Balance dapat. Balance and enjoy the process. Nakita ko talaga may peace and harmony. So, kung meron mang hindi pagkakaunawaan with a family member or co-worker o sa paligid mo, meron kang nakasamaan ng loob, kailangan daw mag-ayos na and bring back peace in your life. Okay? The Temperance card is being clarified by the Ten of Cups. Yes. Peace, harmony, love, happiness in your life ang kailangan. Kaya sabi ng spirits mo, habaan mo pasensya mo. Kasi pag maiksi ang pasensya mo, napipikon ka kaagad o kaya mabilis uminit ang ulo mo. Pag ganun, kakaroon ka ng problema sa ugnayan mo with other people. The way you communicate, the way you talk to them. Baka mamaya, dahil nabibisit ka sa ginagawa mo, dahil sobrang nakapagod, tapos nawawalan ka ng pasensya, baka mamaya kausapin ka ng anak mo, bigla mo siya mabulyawan, pero hindi mo naman sinasadya. Pero dahil dala lang yun ng init ng ulo at pagod, baka maapektuhan daw ang relasyon sa family mo. So make sure, Cancer, this month, just relax, tame down, cool down. Maglaan ka doon ng maraming oras sa tubig na nakita ko. Either maligo ka lagi, hindi dahil sa hindi ka naliligo ha, Cancer, kundi para kumalma ka. Okay? Go with water to rejuvenate, to relax, para hindi maapektuhan yung mga relasyon mo sa paligid mo. Take time to yourself, kalma, meditate, take a lot of breaths, parang 5 breaths before you talk. Kung talagang napipikon ka, kung talagang nawawalan ka ng pasensya dahil sa pagod at pagkainip at pagkaaligaga sa mga ginagawa mo this time. So make sure na kinocultivate mo pa rin daw yung peace, harmony, love sa family members. Kung parang lagi mo daw piliin naging masaya. Kasi pag masaya ka lagi, masaya din ang mga tao sa paligid mo. Okay? Prioritize your family life. Prioritize the relationship that you have with them. Okay? Kaya talaga nakita ko rito, merong pagbabati o pag-aayos eh. Because parang yun daw ang kailangan mo ding isipin this time is the correlation or pag-aayos o pagkakaroon ng solid na samahan sa family life mo. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the King of Swords here. Si King of Swords, ito ang naka-apekto dito. Kaya parang may turn around eh. May biglang liko, may plot twist. Time for the beautiful plot twist sa buhay mo. Kasi naging masigasig ka, naging palaban ka, hindi ka sumuko. Ikaw yung uri ng tao na sayo mo, sige subukan ko, sige itry ko. Yes, nakakatakot. Yes, walang kasiguruduhan. Yes, merong unclear path. Pero kakaganin ko to, gagawin ko to. No? Ngayon naging matalino ka daw. This month ha, magiging matalino ka daw sa diskarte mo. Sigurista ka palaban, pero strategic. No? Strategic ka. You know what to do. You know what not to do. Tapos ikaw yung uri ng tao na hindi patalo yung bawat cares. Alam mo yun, yung parang meron kasi mga tao na parang super careless sa kanilang desisyon, super careless sa kanilang sinasabi, sa kanilang hakbang. Parang kung ano lang yung maisip yun ang gagawin. Pero ikaw, this month, napaka matalino mo, napaka madiskarte mo at saka sigurista ka na parang hindi ka nga patalo. Yung parang bawat kilos mo, inaaral mo, sinusubok mo, tinatry mo, pwede ba yan? Teka, parang lugi ako dyan. Teka, gawin ko to. Teka, parang hindi masyadong ano dyan. So parang your actions are based in your reality. Hindi lang basta, pangarap ko, sige, gawin natin. Yung parang bang maraming tao nabubulagan ba sa end goal, sa goal lang na parang, mananalo ako dyan. Hindi iniisip yung proseso, pero ikaw, iniisip mo yung proseso bago yung end goal. Nakikita mo na kailangan ko tong gawin, kailangan ko tong bunuin, kailangan ko tong simulan to make sure na makukuha ko yung end goal ko. Napakasigurista mo. At ngayon nakikita ko na you will fight, hindi ka susuko, hindi ka uurong, pero nakita ko rito na sabi ng spirits mo, maging ano ka daw alam mo yung unapologetic, maging unapologetic ka daw, especially kung meron kang puputuling relasyon, meron kang pupunahin, meron kang sisitahin, meron kang itatama. So parang huwag ka daw mailang na itama yung mga dapat itama to make sure na smooth sailing ang lahat, okay? The King of Swords, i-clarify natin. Nakita ko rito din, Cancer, magiging super busy ka. Super busy ka ngayong buwan na ito at mas papairalin mo yung isip mo, mas papairalin mo yung the way you communicate. So sabi ng spirits mo, ngayon daw magiging malaking tulong sa'yo kung paano ka makipag-usap, paano ka mangumbinse kung ang trabaho mo this time ay
client-based o meron ka mga negotiations, meron ka mga agreement na papasukin, malaking bagay daw at malaking aspeto daw this time ang iyong paraan na makikipag-ugnayan, yung paraan ko paano ka makipag-usap, yan, malaking power mo daw yan. So, magagamit mo yan ngayon para ma-persuade sila o mapa-oo sila sa gusto mo, okay? The King of Swords is being clarified by the Sun card. Yes, you are very free. You're very happy. You're the kind of person na malinaw na sa isip mo. Yung mga bagay na gagawin mo, sigurado ka na 100%. And itutuloy mo to hanggang dulo. Nakita ko yan. Because nakita ko yung kalinawan eh. Nakita ko yung parang, clear na kay Cancer yung gusto niya. Clear na kay Cancer yung bagay na sisimulan niya, gagawin niya. Hindi na siya naliligaw, hindi na siya nalilito. Talaga, eyes on the prize, yung target mo, target lock talagang nakita mo yung bullseye at alam kong gagawin mo lahat, makuha lang yan. So, congratulations. Pag lumabas si Sun card in any of the reading, this is a happy reading for you. A happy month. So, congratulations. Okay? In the area of your near future, you have the Queen of Cups. Sabi ng spirit guides mo, in the near future, follow your heart. Okay? Kung ngayon, nagiging matalino ka sa mga bawat mong gawin, nagiging pasensyoso ka, in the near future, nakita ko, magiging malaya ka na to follow your heart. Kasi nagbukas na yung mga pinto, nakita ko meron ka na napatunayan, nakita ko na prove mo na sa maraming tao na kaya mo, magagawa mo, ma-achieve mo. Kaya naman, parang pagkatapos nun, magiging bukas na ang lahat ng pinto for you at pwede mo na sundin ang puso mo. Ibig sabihin, halimbawa, meron ka na pagtagumpayan ngayon, nabuksan mo na halimbawa yung negosyong yan, na-prove mo na sa kanila na, kaya pala ni Cancer magtayo ng negosyo, successful siya. In the near future, nakita ko, magagawa mo na yung tawag ng puso mo. Halimbawa, balak mo nang practice ng taekwondo, halimbawa. O kaya balak mo nang magpiano o balak mo nang pumunta ng Baguio, ganyan. So, dahil nabuksan mo na yung mga pintuan na napatunayan mong kaya mong pasukin, in the near future, magagawa mo na yung tawag ng puso mo na hindi mo na kailangan ng approval ng ibang tao o hindi mo na kailangan ng validation ng ibang tao kasi okay ka na eh, masaya ka na eh. So ngayon, in the near future, nakita ko, susundin mo ang tawag ng puso mo. You will follow your heart and you will follow your happiness. Kung saan ka masaya, saan ka magaling, kung saan yung contentment and happiness mo, yun ang susundin mo. Napakaganda for your Cancer in the near future, okay? So, Queen of Cups is being clarified by the Four of Wands. Yes, celebration. You will celebrate life. Nakita ko, may reach mo na yung milestone in the near future, whether buying that house or getting that love life. For some Cancer dyan na naghahangad ng pag-ibig, yan nakita ko, you will get that one solid and stable relationship na gusto mo. Hindi para sa lahat yan ha. For some, nakita ko talaga solid na ang trabaho mo at andun yung puso mo. Swak ka doon, nag-e-enjoy ka, you're giving it your all, kahit pagod, kahit puyat, pero nakita ko nag-e-enjoy ka doon. Parang ito yung pangarap mong career, ito yung pangarap mong puntahan na industriya. For some, like I said kanina, may negosyo kang nabuo at ngayon parang nag-level up na siya at na-enjoy mo na expansion niya at sinaselebrate mo yung success na yan with your family. Nakita ko this time around, may mararating yung mga bagay na pinaghirapan mo. Merong good celebration na dapat kang abangan in the near future kasi nagbunga lahat ng mga bagay and this will make your heart so happy. Sobrang saya mo. Hindi mo akalaing mararating mo to, hindi mo akalaing mapapasok mo yung bagong yugtong na ito na buhay mo. So congratulations. Celebration is coming for you. Napakasaya ko for you. A very successful milestone. In the area of your challenge for the month, ngayong buwan ng Agosto, 5 of Swords. Sabi ng spirit guides mo, worth it ba lahat ng laban na yan? Worth it ba lahat ng away na yan? Make sure na yung nilalaban mo, make sure na yung pinagusumikapan mo na bagay ay worth it ba talaga? Baka may mga bagay na kailangan iwasan na lang Cancer. Halimbawa, may mga gusot-gusot about yung garden mo ay hindi nilinis ng kapatid mo ngayong hapon. At ano mo na sa kanya yun, nasabi mo na sa kanya 3 times, pero hindi pa rin niya ginawa. Sabi mo, worth it bang sumabog ako dito? Worth it ba na mag-ingay ako? Worth it ba na magalit ako? Sabi ng spirits mo, lumayo ka sa mga bagay na hindi worth it ng energy mo, hindi worth it ng time mo, o hindi worth it ng peace of mind mo. Okay? Kung pwede namang iwasan mo na lang para makabuti sa'yo, para makapag-focus ka sa mga bagay na dapat mapag-focusan and also para hindi makomplika yung buhay mo. Okay? Para hindi dumagdag sa mga alalahanin mo. Kung kaya mong iwasan, sabihin mo, lagi mong isipin ngayong buwan na to, Cancer ha, sa area ng challenge mo. Teka, worth it bang patulan ko to? Kung hindi, okay na lang yan. Ignore mo na lang. Teka, worth it bang pansinin ko to? Kasi mahalaga sa akin to. Okay, push. Harapin ko to. Ito ba, worth it ba to ng oras ko?
lagi mo titimbangin, Cancer, okay? Kung worth it ba sa'yo. Kasi baka mamaya makadagdag lang sa problema, makagulo lang sa buhay mo, no? So parang pipiliin mo. Parang sabi ng spirits mo, choose your battles. Choose your battles. Kahit tama ka naman, kahit ikaw yung nasa tamang sitwasyon, ikaw yung nasa tamang panig, pero sa'yo mo, worth it ba to? Worth it ba tong paglaanan ko ng oras? Pag hindi, iwan mo and move away, okay? Clarify natin si Five of Swords. Five of Swords being clarified by the Magician card. Yes. Ngayon, sabi ng spirits mo, pahalagahan mo na lang yung mga bagay na kaya mo. Okay? Ito yung right moment daw, sabi ng spirits mo, to begin a project and tell yourself na ibang bagay na hindi worth it, itabi ko na o i-push away ko na para makapag-focus ka sa mga importante. Okay? Ito yung very, very brief na description ng sinabi ko sa iyo kanina na kung hindi mahalaga, let go mo na. Kahit nakakapikon, kahit nakakainis, kahit parang nakakasira ng araw, pero kung sisirain lang lalo ang araw mo at kung hindi naman siya ganun kahalaga, let it go. Let it go. Okay, Cancer? Let it go. Sabi nga ni Elsa, let it go. Okay? So, Cancer, bigyan mo na kita ng additional information or factor to be focused on pagdating sa mga challenge mo sa buwan na ito. Okay? Unang-una, you have empathy. Magkaroon ka daw ng malasakit sa ibang tao. Kung ikaw may pagdadaanan, meron din silang pagdadaanan. So, magiging mas malawak daw ang isip mo, magiging mas malawak ang pangunawa mo, parang palilipasin mo lang yung mga bagay. Kasi naisip mo, baka meron din siya pagdadaanan, okay na lang, sige, okay na lang yan. Parang ganyan. Magiging maunawain ka, magkakaroon ka ng malaking malasakit at pangunawa. Okay? Another message, regret. Huwag mo daw, kalimutan mo na yung mga regrets mo, yung mga sana ganito ginawa ko, what if, kung ganito ginawa ko, sana hindi to nangyayari sa buhay ko. Itapa mo yung mga regrets, okay? Wala magagawa yan. Past na yon. Hindi mo na ma-replay, hindi mo na ma-visit, wala ka na magagawa para itama yung mga nangyari na. So, forget your regrets, forget your mga maling ginawa o maling desisyon. Okay na yon, past na yon, natuto ka na doon, okay? Another message, you have self-esteem. Pataasin mo daw ang tiwala mo sa sarili mo na magagawa mo yung mga bagay na gusto mo. Okay? Self-esteem, malayo ang mararating yan. Basta may tiwala ka sa sarili, may tiwala ka sa skills mo, nakakayanin mo. Okay? In the area of your fortune, you have the Seven of Pentacles. Yes, meron ka daw hinihintay this month, especially nasa position siya ng fortune. Meron ka daw hinihintay ngayong buwan na ito na matutupad. Okay? Meron kang call, text, or parang hinihintay na papel na pabalik-balik mong ginawa. Ngayon, magkakaroon na ng resulta, pabor na sa'yo, and may approval ka na. For some, yung mga pilit mong pinagtrabahuhan at pinagfokusan at pinagpasensyahan, meron daw mangyayaring magandang resulta. Kaya siguro talaga may turn around dito na akong nakita, may bigla-biglang plot twist. Something is happening. No, na parang, akala ko wala na pero meron pa pala. So, congratulations. A good development, good result. If you're asking for questions kung yes or no, ang sagot ay yes. May magandang bunga yung hinihintay mo. Congratulations. Clarify natin. Kamusta po ang weather sa inyo, Cancer? Dito sa amin ay medyo maulan pa. Panaka-naka ang ulan, mamaya lalakas, mamaya hihina, no? At malamig. So sana po ay ligtas kayo at safe kayo this time around sa inyong kinalalagyan ngayon at pare-pareho tayong manalig sa Diyos na magiging ayos din ang weather natin. Okay? The Seven of Pentacles being clarified by the Nine of Pentacles. Wow! You're on the path of financial freedom and financial independence. Wow! Nakita ko rito na yung hinihintay mo magbibigay sa iyo ng magandang kaperahan, okay? Yung hinihintay mo, deserve mo to kasi pinagpagura mo to. Nakita ko na matagal mo tong chinaga, matagal mo tong nilakad, matagal mo tong pinagpuyatan o kaya nakita ko yung sobrang pagod mo para lang makuha ito. At ito ka, nakuha mo na siya. Ine-enjoy mo yung outcome o ine-enjoy mo yung magandang bunga mula dito. Napundar mo yung gustong ipundar, nabili mo yung gusto mong bilhin. Nakaupo ka dyan, very, very relaxed. You got everything that you need. Nakita ko yung dagdag pera na makukuha mo dito o blessing ay magagamit mo para maitabi, para maiimpok, para for the next week or next month, meron ka ulit pang gastos, hindi ka na matatakot na o mangangamba kung saan ba kukuha ng pambili, saan ba kukuha ng pambayad dyan, kasi magkakaroon ka ng solid na pera from this. At magiging relax ka na at may enjoy mo na ulit yung buhay mo this time. Nakita ko very, very independent ka na ngayon at hindi ka naaasa sa iba pagdating sa financial na aspeto. Meron ka ng pansarili at makukuha mo yun, matudukot mo yun anytime that you want. Kaya sobrang happy mo. So congratulations. Time for a good and great result at magagamit mo yan for your beautiful, beautiful life ahead. Heaven on earth. This is really heaven on earth for you. Congratulations. In the area of your divine messages, you have the Five of Cups. O paalala ng spirits mo, Cancer ha, let go. Okay, let go na. Especially here, sinabi ko sa iyo kanina, meron ka mga regrets. Itapon mo na sa bintana yung mga regrets mo. Tapos na yon.
Past na yon, wala ka na magagawa doon kahit i-replay mo pa ng paulit-ulit, nagawa mo na yon, nangyari na yon, nagawa na sa'yo, bitawan mo na siya. Learn to move on, humarap ka na sa future, tanggapin mo itong bagong mga blessings, simulan mo na yung mga bagong plano mo, katukin mo na yung mga pinto na alam mo pwede mong katukin at pwede mong pasukin. Time na to for a brand new life. And leave the past behind. Tuldukan mo na yan, okay? Ngayon, ibangon mo ang sarili mo. Okay? Ibangon mo ang sarili mo and make things happen. Make things happen and create a beautiful future para sa sarili mo. Ayan, tumalon. Lover's card. Ngayon daw, piliin mong maging maligaya. Piliin mong lumingon sa future at piliin mo yung sarili mong pagmamahal. Okay? Nakita ko rito na choose love. Asan ba yung mga love mo this time? Asan ba yung mga passion mo this time? Doon ka daw magsimula. Halimbawa, passion mo ulit ngayon mag-garden, passion mo magbutingting ng mga accessories, o kaya passion mo ngayon ang mag-ayos ng buhok, o passion mo ang fashion, pwede magsimula ka sa mga damit. So, doon ka daw magsimula para manumbalik yung energy mo sa mga bagay na nawala, sa mga bagay na pinanghinayangan mo. Ngayon sabi ng spirits mo, choose love. Love yourself. Love your future. Kung napaka masalimuot ng past, iwanan mo na yun, ang mahalin mo yung future mo. Ibig sabihin, dapat ngayon, sinisimulan mo na yung plano, sinisimulan mo na yung pagkilos para maging mabuti sa'yo ang future mo. Okay? Iwan mo na ang past. Move on ka na. Okay? Outcome mo, pag-usapan natin later. Bigyan mo na kita ng additional fortune cards for the month. Okay? Unang-una, you have hand in need of help, assistance, and guidance. Yes, meron tutulong sa'yo ngayong buwan na ito. You just need to ask, okay? Humingi ka ng tulong, humingi ka ng guidance, huwag ka mahiya. At may darating daw sa'yo na tulong, okay? Another message, dalawa, you have happiness, congratulations. You have dog close up, pleasure with a close friend. Yes, meron ka daw happiness sa makukuha this month with the experience mo with a friend. Okay? So, magkakaroon siguro kayo ng bonding time. Magkikita kayo ulit with a friend na parang sabi mo, panahon na to para magkita tayo ulit. Tala, bonding tayo, ganyan. Another message of tortoise, slowly but surely getting ahead. Yes, like I said, dahan-dahan ka lang, relax ka lang, huwag mong mamadaliin. Yung proseso, slowly and surely you will get there. Okay? Bigyan pa kita ng additional fortune cards. Paalala para sa iyong mga fortunes. First, you have leg stepping into a new experience. Yes, talaga may bagong pangarap, bagong job, bagong career, bagong opportunity. Ito yung confirmation yan. Congratulations. Another message, you have staff. You will be taken care of in difficult times. Yes, kung medyo nahihirapan ka ngayon, asahan mo, tutulungan ka ni God, tutulungan ka ng spirit guides mo, may tulong na darating. Akala mo lang wala, akala mo hindi mo kaya, pero may tulong na darating sa'yo in different forms. Okay? Another message, you have egg, success assured with good plans and hard work. Yes, talaga meron kang tagumpay na makukuha ngayon. Basta maging masigasig ka, huwag kang mapapagod, huwag kang hihinto, huwag kang mag-quit because success is definitely here. Another message of needle and thread, a sincere wish will be granted. Wow, congratulations Cancer. Meron ka daw sincere wish na matutupad ngayon. So, napakaganda. Sa Cancer, pag-usapan natin ang outcome mo, ano kaya ito. But first, ihanda mo na ang iyong isang tanong, isang sagot. Sagutin natin yan at the end of our reading. Ang outcome mo ngayong August patulay ng September ay you have the Knight of Swords. Wow! Nakita ko rito merong quick movement para sa'yo. Dire-diretso ka na. Nakita ko wala ka ng urungan. Nakita ko na yung pangarap mo na simulan mo ngayon o yung plano mo na gagawin mo na ngayon to your reality. Ito yung mag-push sa'yo forward sa September hanggang December nang busy ka. Okay? Marami kang gagawin, marami kang bubunuin, at nakita ko rito dire-diretso ka na. Nakita ko sobrang happy mo eh. Medyo magaan. Magaan and very swift. Mabilis sa mga resulta, mabilis sa paggalaw. Hindi ka ganun ka, nakita ko hindi ka ganun ka katakot o hindi ka ganun ka problemado. Yan nakita ko sa'yo na parang whatever you're trying to do, kung ano man yung plano mo, kung ano man yung bubuin mo na mga bagay into your reality, simulan mo na mga bagay this time, nakita ko magdire-diretso ito papasok ng September hanggang December unto the next year. Nakita ko by next year, ibang-iba ka na. Nakita ko na successful ka na sa plano mo, successful ka sa ginagawa mo, and you're now entering a brand new life. So, i-clarify natin si Knight of Swords. The start of your swift success is being clarified by
The Page of Swords, yes. Good news after good news after good news. Meron ka makukuha na good news this time, probably from call, text, or chat. Antabayan mo yung Cancer. Alam ko mahinihintay ka ngayon. At yan na magbibigay sa'yo ng garantiya na makalaban na, makasugod na. No? It's either halimbawa, pupunta kang Japan, pero ngayon wala pa rin yung visa, wala pa yung confirmation from the agency. Bigla, tatawagan ka ng agency mo, oy, Cancer, kompleto na papeles mo, may slot na doon, makakalarga ka na. Yun, push, bigla kang babiyahe, bigla kang lalaban o susugod na parang game na po ako, susugod na ako, carry ko na yan. So, mga ganong example, Cancer, na parang this call, this chat, this email, or this information na makukuha mo this time, na malalaman mo, mga impormasyong makakatulong sa'yo, ang magbibigay sa'yo ng push na ilaban o gawin o itulay na o i-charge forward na yung mga plano mo. So, congratulations. Nakita ko dito magiging successful ang plano mo at magdire-diretso ka hanggang next year na successful at magiging busy ka. So, baka marami kang mga gagawin. So, get a lot of time to rest now kasi magiging busy ka na pagkatapos ng buwan na ito. Okay? Napakaganda for you at talaga matutupad na yung mga dreams and making it happen this time. So, Cancer, that is your August 2025 reading. Dumakuro tayo sa iyong isang tanong, isang sagot. Close your eyes and concentrate on that one question. Spirit guides, Holy Spirit, ibigay natin kay Cancer ang sagot sa kanyang tanong. You have 1 and you have 2. Bigyan din kita ng angel whisper card because your angel ay nasa tabi mo ngayon at ginagabayan ka. At ito yung garantiya niya sa iyo na ito yung sagot sa tanong mo, okay? You have 1 and you have 2. Okay, Cancer, open your eyes, inhale. And exhale. The answer to your question is you have the Wheel of Fortune in reverse card. You have the 4 of Pentacles upright. You have meditation brings answer. And you have abundance. Okay, sabi ng spirit guides mo, yung question mo, magdadala daw sa'yo ng abundance. Okay? Pero kailangan mo daw magkaroon ng marami pang meditation. Kasi parang either takot kang harapin siya o takot kang yakapin siya, yung question mo, o natatakot ka sa mangyayari. Kasi baka yung after niyan ay hindi mo makontrolado o hindi siya pasok sa inaasahan mo, no? Sa ina-anticipate mo, sa expectations mo. So ngayon, para mag-meditate ka, para kayanin mo yung magiging outcome ng question mo at magkaroon ka ng peaceful resolution dyan. Okay? Sabi ng spirit guides mo, you have the 4 of Pentacles. You have to let go of something in order for you to get what you truly deserve. May mga bagay kang pinapanghawakan na hindi na para sa'yo. May mga bagay kang kinikip sa life mo na kailangan ng bitawan para pumasok yung mga karapat-dapat. When it comes to your question, it's either merong factor dyan na kailangan mong bitawan para umandar na o para makamit mo na yung para sa'yo. With a Wheel of Fortune in reversed, ibig sabihin, ayaw mo umandar o parang merong factor dyan sa question mo. Someone is not giving it all o ayaw i-push pa o ayaw umaksyon, no? Parang may someone in that question, in your question, ayaw umaksyon, ayaw humakbang, ayaw harapin ang katotohanan, ayaw simulan. Kaya parang hindi umiikot yung kapalaran in your favor because merong ayaw umandar. Ayaw harapin. Nakikita ko, baka ikaw ayaw mong harapin totally, kina-question mo, ano pa mangyayari doon? Pero may ginagawa ka bang hakbang to get that? May ginagawa ka bang kaukulang effort to make that happen? Baka nag-iintay ka lang o nahatakot kang harapin siya o pangarap mo siya pero nahatakot kang makuha siya in your reality. So make sure this time around, actionan mo. Because sa action, doon umaandar ang kapalaran. Pinapakita mo kasi kay universe na handang-handa ka na yakapin siya at handang-handa ka ng patunayan na deserve mo yung question na yan sa buhay mo. So make sure, take action, go for it. Kung talaga yan ang gusto mo, make a lot of effort in getting that. With the 4 of Pentacles, kailangan bitawan talaga yung dapat na bitawan and yakapin yung kapakipakinabang when it comes to your question. Meron ka daw dapat dyan talaga na i-let go in order for you na maging magaan ang mga bagahe mo at mayakap mo yung mga karapat-dapat. Okay? Sabi ng angel mo, meditation brings out answers. Kung ngayon gulong-gulo ka kasi atras abante ka o may takot, may kaba, may alinlangan, mag-meditate ka daw. Go to church, get more spiritual power para sa'yo. Go to the beach para o kaya magbakasyon o kaya punta sa park para luminaw yung isip mo, luminaw ang katawan mo, gumaan para maisip mo yung mga tamang paraan. And malapit ka na sa abundance this time. Kailangan talaga ihanda mo ang sarili mo, ang isip mo, ang kaluluwa mo at ang mga tao sa paligid mo sa mga bagay na gusto mong gawin with regards to your question. Okay, Cancer? That is your answer. Hopefully po nakaresonate kayo. Ito rin po ang inyong August 2025 reading. Sa po kayo nakaresonate, sa po kayo nakarelate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo, Cancer. I love you. This has been James for James Arrow PH. God bless everybody.